Bless the Lord, O my soul. You are worthy of all our praise, O God. Oh, bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. And sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to pour. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. I worship Your holy name. Everybody declare. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. Yes, Lord. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sa oras pong ito, sa ating pagdako sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, let us ask the Lord to open our hearts, to open our ears to hear His word. Wala tayong magagawa, wala tayong kaunawaan na sapat, pero ang Diyos ang patuloy nating hilingin na gagawa at ikilos sa ating mga buhay. Idalangin natin ang mga salitang ito ay maging kayamanan sa ating mga espiritu at sa ating mga kaluluwa.
maging kasaganaan ng ating pananampalataya, at matupad natin ang kanyang katwiran at dakilang kalooban. As we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama naming Diyos, naririto kaming muli, Panginoong Diyos. Darako kami sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, Panginoon. Tunay na wala kaming magagawa. Hindi sapat ang aming kakayanan upang unawain ang iyong mga salita. But we believe, Father God, through the Holy Spirit, Panginoong Diyos, malaya namin mararanasan ang kapahayagan na ipagkakaloob mo sa aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo, Ama, na lumago ang aming mga pananampalataya, maging kayamanan ito ng aming kaluluwa at spirito, Panginoong Diyos, at matupad namin ang lahat ng nilalayo na tinulog mo po para sa aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo kami ng isang spirito, isang pananampalataya, isang paglilingkod na nilalayo na tinulog mo po para sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang manguna, ikaw lamang ang gumabay, ikaw lamang ang tumulong, ikaw lamang ang magpala, Panginoong Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kami mapahayagan ng iyong banal na Espiritu Santo, because wala, Panginoon, na ang aming mga puso, Panginoon, kung kami magiging hiwalay sa iyo, Panginoong Diyos. That's why, Panginoong God, we really yearning, oh God, to hear your word. We are really asking for the guidance of the Holy Spirit sa buhay ng basa po sa amin, Panginoong God. Bata, matanda, lalaki at babae na naririto, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na ito ang panahon upang kami lumago, upang kami tumatag, upang patuloy kami, Panginoong Diyos, sa maging tarapat-dapat na mananambahan at pagpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Yan ang aming patuloy na dinadalangin at yan ang inahangat namin gagawin mo sa buhay namin, Panginoong Diyos. Amang banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagkaloob sa amin ng buhay at hininga, lumalapit kami at nagpapakumbaba sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat na makapahayag ang gagawin mo sa umagang ito ay maging kalakasan at katibayan ng aming pananampalataya. Lahat kami may kahinaan, Panginoon. Lahat kami may mga pagkukulang. Bawat sa puso amin ay nagkakasala, Panginoon. Pero naniniwala kami, Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang nagpapasigla ng aming paglilingkod at pananampalataya. Ikaw ang aming pag-asa upang kami laging nakatuon sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Panginoon. Biyayaan mo kami ng karunungan sa umagang ito. Biyayaan mo kami, Panginoong Diyos, ng daan upang haarukin, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay na niluloob at hinahangad mo para sa amin. Revive our soul. Revive our spirit, Panginoong Diyos. Panginoon, hayaan mo na hanggang sa matapos po ang aming pakikinig, Ikaw ang lumagay sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kanilang ikapu at handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng nag-uumapaw, siksik, na pagpapalang nagkagaling sa iyong trono ng biyaya. At inaangkin namin na magagamit ito sa pagpapalago ng ministeryo at gawain ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, at ang aming paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos buhay. You may all be seated. Today is our last week of November. Next week will be already December 1. Before our worship service will end today, tulad ng naipost ko po doon sa ating GC, sa Pace JC Prayer and Worship, magkakaroon po tayo ng special offering sa umagang ito for the sake of our church in Janed and Dimawit. Yung ating pong iglesia sa Dimawit po ay, sa Dimawit ay pinasok ng baha, ng putik
at tubig yung ating loob ng church. Dahil sa sobrang dami ng tubig sa ilog ay nag-overflow ito at dumaloy po doon sa ating iglesia. Siguro kung makikita niyo po yung picture sa Facebook, wala na yung lahat ng mga puno na nakapaligid sa Dimawit Church. Putol po talaga lahat. At kung yung mga workers na nakarating po sa Dimawit at Janet, wala rin po kayong makikitang halaman sa mga kabundukan na dadaanan ngayon. All are being really ruined by the Typhoon Pepito. Wala po talaga. At sa Janet naman po ay lumipad yung ating bubong. Amen. Nasira po yung kitchen ni na Pastora Loida. And gusto natin silang tulungan. Sa awa naman ng Diyos, ang Jumme Holy Joy Church ay wala pong napinsala. Wala pong naging aberya. Hindi po nabaha yung ating iglesia, yung church natin sa Jumme. Praise the Lord. Pero hanggang ngayon, hindi ko po alam kung may kuryente na sila. Pero ilang araw po nabagsak ang komunikasyon sa ating pong sa lugar ng Aurora because of the typhoon. Kaya mahirap po silang kontakin. At si Brother Gerald po ay nag-evacuate. Buti lang nag-evacuate po siya kasi kung di siya nag-evacuate ay napasok ng tubig yung church. So pero instead na si Brother Gerald ay pumunta sa bahay ni Marites. Si Marites po ay hindi po chismosa. Si Marites po yung miyembro po natin sa Dimawit ay siya po yung supporter ng Dimawit Church. Ay hindi po siya pumunta doon. Nagtaka na lang ako na itong si Brother Gerald nagpunta sa Ditali. Ang Ditali po ay ang tunay na baryo ng Dimawit. Ang Dimawit po ay sitio. No? Sitio lang po si Dimawit. Pero ang tunay na baryo po ng Dimawit ay Ditali. Ditali, Dipakulaw, Aurora. At doon po siya nagpunta sa may barangay, I think barangay multifunction hall. Doon po siya nagpunta. At nakakatawa naman si Brother Gerald na yung oras ng Pepito ay nagpapaawit siya sa mga bata. Nakita niyo po yun? Nagpapaawit siya sa mga bata. Kasi wala silang worship service. Hindi po sila nakapag-worship service last Lord's Day sapagkat malakas po. Dumating po ang bagyo ng alas 12 ng tanghali. At medyo, na po yun, alas 11 ay medyo, na sila. Ang Dimawit po kasi ay nagdaraos ng worship service alas 10. O kaya 10:30 dahil galing pa po sila ng Janet sina Pastora Loida papunta ng Dimawit. So siya po yung magpipreach doon. Kaya hindi po nila nakuha mag-worship service. Kaya please pray continually. Yung ating namang iglesia sa Bunga, bagamat binagyo rin sila at binaha, pero purihin ng Panginoon, safe naman din po yung mga kapatiran natin doon. At gusto nga po nilang sumama sa Aurora. Actually, inutusan po ako ni Pastor Jong na bisitahin ng Aurora. Hindi ko lang po magagawa this week dahil meron po tayong seminar this coming Wednesday and Thursday dito sa church. Kaya po, sabi ko, tatapusin ko na muna yung seminar. After the seminar, tsaka po ako mag-go sa Aurora para po bisitahin po yung ating mga iglesia at makita rin naman natin yung pangangailangan po nila. Kaya after the worship service, magkakaroon po tayo ng special offering para po sa kanila. Ma-extend natin yung ating tulong sa kanila. Amen? Hallelujah. Please open your Bible to Acts chapter 20. Mga Gawa, kabanata po'y 20, talata po'y 25 hanggang 28. 25 to 28. Acts 20, 25 to 28. Sabay-sabay po tayo. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa Kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng Kanyang sariling dugo. Amen. We have the topic of be involved
in the church. God is the one who called everyone to be His believers. Ang Diyos ang tumawag sa atin, ang nag-iisang Diyos na dumalang ng langit at ng lupa, ang tumawag sa atin upang tayo maging mga mananampalataya. When we say mananampalataya, it speaks about those who rely on the word which the Lord Jesus Christ have declared, which is the truth. Sa ayaw at sa gusto ng bawat sa po sa atin, sa ating pangunawa, that if we are believers of the Lord, kung ikaw ay tinatawag na mananampalataya ng Panginoon, you already belong to the church of God, to the church of Christ, iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kailangan maintindihan natin mabuti, what do you mean by believers? Ano ba yung believers na sinasabi? Ano ba yung, kasi di ba, nananambahan ng maraming mga nananampalataya, but some of the believers or some of the Christians cannot able to understand, ano ba yung sitwasyon ko? Bakit ako dumadalo? Dumadalo ba ako dito para lamang masabi na itong linggo na ito ay, maibigay ko itong araw na ito para sa Panginoon? Totoo naman po na kapag tayo po'y naririto sa pananambahan, ibinibigay natin ang araw na ito para sa Kanya. Pero hindi po doon natatapos, hindi po doon nagaganap ang lahat ng bagay. Kaya kung titignan natin ang mga salita, when they are observing the Sabbath, kapag ino-observe po nila yung tinatawag na Sabbath o rest day, the Israelites people do not work for the sake of the Sabbath. Hindi nila ginagawa yon para lang magpahinga. Amen. Kasi sinabi kasing rest day. Amen po ba? Pag sinabi kasing rest day sa atin, itinuturing natin itong rest day para sa atin. Amen. So tayo pa rin yung makikinabang. No. Rest day is for the Lord. Namamahinga sa presensya. Namamahinga para po maranasan ang Diyos. Mamamahinga sa sanlibutan. Mamamahinga sa lahat ng mga gawa. At mamamahinga sa presensya ng ating Diyos. Kaya nga po wala tayong ginagawa sa loob ng iglesia, kundi makinig. And we center everything for the Lord. Sinesentro natin, gusto natin mabigyan ng kapurihan, gusto natin mabigyan ng kalalatian ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin, with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. Believers means, number one, believers of God's Word. Ikaw ay mananampalataya ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po nito, whatever the Word of God, kung ano man yung nilalaman ng salita ng Diyos. Kapag nakikinig po tayo ng sermon, nakikinig po tayo ng pangangaral, hindi po ito pangangaral na buhat po sa salita ng tao na itinatayo ng Panginoon. We are just a vessel of the Word of God. Daluyan lamang po kami ng salita ng Diyos. But everything that we will speak, lahat po ng aming sasabihin ay salita ng Panginoon. Humihingi po kami ng paumanhin. Because sometimes may mga mananampalataya na dumadalo na they could not able to understand the Word of God. At dahil hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos, dumarating sa pagkakataon na nagkakaroon sila ng tinatawag na judgment. Doon sa salita na narinig po nila. Natatandaan po siguro po ninyo na ituro po ni Pastor Jong about the Trinity of Satan. Amen. The Trinity of Satan. It doesn't mean, amen po ba, gusto ko lamang ipaunawa po sa atin na hindi itinuro yun ni Pastor Jong to make Satan equally with God. Hindi po. Wala pong layunin ang iglesia natin na ipantay si Satanas. Never any creatures can be equally to God. Amen? Siguro na misinterpret lang po siguro nila, amen po ba, siguro hindi nila naunawaan,
Kahit ako, nagtataka ako at that time. Pero ang pinakita lang sa atin doon is how Satan works in 3 different aspects. Yun lang po yung ipinakita. But never our church, hindi kailanman itinuring ng iglesia po natin that Satan is equally with the Lord God Almighty. Dahil kahit anong gawin po natin, si Satanas ay kaaway ng iglesia. Kaaway ni Kristo at kaaway ng mga mananampalataya. Kaya kung halimbawa po, meron po kayong hindi maunawaang mabuti, kaya nga po sabi ko sa inyo, kapag hindi nyo naunawaan yung pangangaral ng minsanan lang, balikan nyo sa YouTube. Ina-upload naman ni Brother Michael sa Facebook at sa YouTube yung lahat ng pangangaral. Kaya kung hindi nyo maintindihan mabuti sa isang pasadahan, amen po ba? Kasi minsan, baka nakaidlip kayo. Amen. At nakapikit kayo sa oras ng worship service. Naiintindihan ko po kayo kapag ka napipikit ang mata ninyo, kapag ka nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil mas struggle kayo kaysa sa akin. Amen. Kapag nakaupo kasi dyan, talagang yan ang nangyayari. Pumipikit ang mata. Kasi nga po, biro mo po, 1.5 hour, nakatitig ka lang sa akin. Amen? Kaya nga po, kung halimbawa, inaantok na po kayo, tumayo po kayo sa inyong inupuan. Pumunta kayo sa gilid, amen po ba? At hayaan niyo po na bumalik kayo doon sa kasiglahan ng inyong katawan. Kasi hindi pwede kayong matulog kahit isang saglit sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung inaantok po kayo, I understand. Tumayo lang po kayo sa gilid para, amen, kasi alangan naman po na nakatayo kayo, matulog pa rin kayo. Amen. Kasalanan nyo na po, pag bumagsak po kayo, na nakatayo kayo, nakatulog pa rin kayo. Pero naniniwala ko, pag nakatayo na kayo, hindi na kayo makakatulog. Amen. Hallelujah. That's why it is really important for us to hear the Word of God, yung makinig, yung marinig ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi nyo po naintindihan, Pastor Manny, amen po ba? Alam nyo po, madali lang naman po yung bahay ko. Amen. Puntahan nyo po ako sa bahay namin at itanong nyo po sa akin, Pastor, hindi ko po naintindihan yung ipinangaral po ninyo. I-chat nyo po ako, Pastor, hindi ko po naintindihan yung ininterpret mo kay Pastor Jong. Pwede po bang maipaliwanag mo sa akin? Hallelujah. Magpaliwanagan po tayo. Pero siguraduhin may load ka. Hallelujah. Baka kasi bandang muli, Pastor, tsaka mo na lang ipaliwanag, wala akong load. Hallelujah. Kaya kung wala kang load, pumunta ka sa bahay at doon tayo magpaliwanagan. Amen? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung gusto po ninyo mas matuto po kayo, magkaroon kayo ng Bible study sa bahay po ninyo. May tao po ba? That is the reason we have a Bible study. Kung gusto niyo pong matuto, Pastor, gusto ko po matutunan din po ng pamilya ko yung natututunan sa church. Sige po, mag-Bible study po kayo sa bahay. Mag-schedule po kayo. Then we will schedule. Hallelujah. Anong oras ba na pwede kang libre, na pwedeng mag-Bible study sa bahay ninyo para makapakinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? Pwede mo rin i-request sa akin, Pastor, pwede mo bang ituro yung itinuro mo nung Sunday sa church? Doon sa amin, sa bahay namin, para marinig din ng pamilya namin, ma-rewind? Pwede. Hallelujah. Kung sa radyo po merong song request, meron din pong preaching request. Hallelujah. Kung gusto niyo po, sabihin niyo naman, Pastor, hindi ko po naintindihan yung sermon. Pwede bang ibigay mo sa akin yung outline? Isesend ko sa iyo yung outline. Pwede po. Dahil nakaprepare na po yung outline na yan. So, ibibigay ko po sa iyo yung outline mula sa umpisa hanggang sa matapos. Amen? Lahat ng mga na-research ko, lahat ng mga bagay na naisulat dito sa tablet, isesend ko po sa iyo sa messenger mo. Pwede po yun. Hallelujah? Pwede kayong mag-request. Amen. Pastor, pwede po bang isend mo sa akin yung outline? Isesend ko sa iyo automatically sa messenger mo. Hallelujah. Siguraduhin mo lang na hindi ako naka-block sa iyo. Baka naka-block ako, hindi ko talaga masesend. Kahit anong gawin natin, hindi ko masesend. Hallelujah. So, be sure na naka-open ako sa iyo at friend kita.
friend kita sa messenger at isesend ko sa iyo para mas maliwanag ang salita ng Panginoon. So maliwanag po yun ha. Kaya kung di nyo naintindihan, pwede kayong magtanong anytime at pwede mo rin hingin sa akin yung outline at isesend ko sa iyo. Mula sa introduction hanggang sa conclusion. Pwede ba yun? Hallelujah. Para, meron ka nang ituturo. Yung mga workers, meron na kayo ituturo sa Bible study. Pwede. Hallelujah. Because we are believers of the Word. Amen po ba? Kahit nga ako, alam niyo po, kahit na nagpipreach po ako, naka-record po yung preaching ko eh. Because I can rewind my preaching. Hallelujah. Pwede kong balikan yung preaching ko. Baka may mali, may nasabi ba akong hindi tama? Hallelujah. May announcement ba na nasabi kong hindi kalugod-lugod? At may hingi po ng kapatawaran o pamanhin sa inyo. Because we are just human. Lahat po tayong mga tao, wala tayong sapat na kaalaman o karunungan para maintindihan mabuti ang salita ng Diyos. We are just really praying for the Lord to let the Word of God be understood by my spirit, by my soul, by my mind. At ito yung inire-rely po namin sa inyo. Hallelujah. Kasi ang tunay na layunin po ng pangangaral, lumago kayo sa pananampalataya. Lumago yung inyong paglilingkod. Makagawa ninyo. Baka kaya hindi kayo makapaglingkod. Hindi nyo, kaya po yung topic natin, be involved in the church. Hindi mo ma-involve yung sarili mo sa loob ng iglesia kasi hindi mo naintindihan. Nakala mo, miyembro ka bilang taga-attend. Hindi po. Ikaw ay miyembro ng iglesia para gumawa. Hallelujah. All the church members are called to be a worker of the Lord. Hindi ka tinawag lamang dito para umattend ng worship service. Uupo ka, uuwi ka. Hindi po. Meron kang gagawin. At yung gagawin na yon, yun ang sinisiyasat natin. At masisiyasat natin ito sa pamamagitan ng salita. But if you are not believers of the Word, how can? Di po ba? Kung hindi tayo magiging mananampalataya ng salita, hindi natin masusunod, hindi natin magagawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Why? Because you will insist your own righteousness. At hindi mo pinapanaligan. Kaya nakakatawa yung mga tao na kapag narinig yung salita ng Diyos, they work upon it. Ginagawa nila yung naririnig nila. Bakit? Ibig sabihin, they believe in the Word of God. Kapag hindi mo ginawa yung narinig mong sermon, hindi mo yung narinig mong pangaral, it means you do not believe in that word. Amen? But believers of Christ, it means believers of the word. Number 2, if you are a believers, you are also believers of God's promise. Naniniwala ka dun sa pangako ng Panginoon that all the promises of the thousands of promises of God, which is in the Word of God, kahit na ano pang pangako yan, kahit na masasabi natin imposibleng mangyari yan, pero dahil yan ay ipinangako ng Diyos, maniniwala ka. Amen. Kasi nga, mananampalataya tayo. At bilang mga mananampalataya, hindi mo papayagan na lahat ng ipinangako ng Diyos, hindi mo makamtan. Ano pa po yung silbi natin na nakikinig tayo ng mga ipinangako ng Panginoon kung hindi po natin pananaligan at pangahawakan yung mga ipinangako ng Diyos. And number 3, you are not just believers of God's promise, you are also believers of God's plan. Di po ba, kapag binasa natin ang Biblia, isang malaking plano na inilatag ng Panginoon sa ating buhay. How? Pastor, paano ko bang malalaman ang plano? When you read the Word of God and see those people inside the Bible, sila yung nagiging mapa. Paano ba naglingkod ang mga taong ito? Simula nang tinawag sila ng Diyos, paano ba silang gumawa? Nasabi lang ba silang mananampalataya ng Diyos? Nasabi lamang ba sila na sila'y naniwala sa salita ng Diyos? Hindi po. Kaya nga, lahat ng tinawag ng Panginoon, amen po ba, when He saw those people, amen po ba, and He said, come and follow me.
Within 3 years and a half, the Lord Jesus Christ speak to them about the Word of God, about God's plan, about God's promise. For the kingdom of God is at hand, sabi ng ating Panginoong Jesus. And those people who believes in kingdom of God will work upon that kingdom. Kailangan niyang gumawa para doon sa kingdom na iyon. Of course, at the time, di ba sabi ng ating Panginoong Jesus, Amen, habang naririto pa yung lalaking ikakasal, magbunyi kayo. Pero itandaan po ninyo, hindi habang panahon kasama ninyo yung lalaking ikakasal. And at that time, alam natin na ang tinutukoy ng Panginoong Yesus is Himself. Yung kanyang sarili, yung tinutukoy ng Panginoon. Na hindi habang panahon, kasama niyo ako. Katulad ng binasa nating talata ngayon. Si Apostol Pablo dito, nagsasalita doon sa mga mananampalataya na hindi niyo ako makakasama na habang panahon. At maaaring pagdating ng araw, hindi niyo na makikita ang aking mukha, ang sabi ni Pablo. Which means, even though you will not see me, it doesn't mean that everything will stop. Everything will be hindered. Sa bawat Lord's Day worship service na dumadalo tayo, ito po'y kinakasangkapan ng Panginoon para lumago, tumatag tayo. Para lalo tayong tumibay. We are just like blocks. Amen po ba? Para tayong mga na piece of rocks na pinagpapatong-patong para tumibay. God is digging our soil. Yung puso natin bilang isang lupa, ito ay binubungkal ng Panginoon at tinataniman. Sabi sa atin nung last Friday, tinataniman tayo. At kapag itinanim ng Panginoon sa atin yung kanyang binhi, hindi po ito mamumunga kung hindi rin natin ito itatanim. Amen? Kailangang itanim po natin. Kaya di ba ang sabi ng Panginoon doon sa binigyan ng talento, bakit hindi mo ibinangko? Kung ibinangko mo yan, pagbalik ko, may tubo yan. Hindi man po kayo magtanim, magbangko po kayo. Amen po ba? That's why I told to the members of the church last Friday sa ating prayer meeting, kung di po kayo pwede talagang makadalo sa Friday prayer meeting, I'm really asking and begging you, please church members, please go on live. Hindi po, Pastor, hindi ko talaga pwedeng, hindi ako makapunta ng gabi. Mag-live po kayo. Kahit manood lang po kayo ng live, kasama namin kayo, makita lang po namin kayo na naka-live kayo, it is really okay. Hallelujah. It doesn't mean, alam niyo po, wala na tayong maikakatwiran ngayon sa Diyos. Amen? Wala na tayong maikakatwiran sa Diyos para hindi natin marinig ang salita niya. Everything is really possible. Lahat ay posible na po. Kaya kahit na nasa bahay ka po, pwede kang makasama ng prayer meeting. Pero siguraduhin mo lang. Amen po ba? Baka naman, naka-live nga ako. Amen po ba? Siyempre makikita namin. Watching on live. Amen po ba? Pero nakabukas naman pala yung TV. Amen? Hindi naman namin makikita yun kaya. Hallelujah. So, habang si Pastor Manny, o kaya, amen po ba, nangangaral, meron namang TV, you're watching TV. Noong natapos na kami, patay na natin, tapos na sila. Hallelujah. Hindi naman po sana ganon. Be serious enough as a worker. Be serious enough as a believers. Lahat nga po naman nananampalataya ng salita, magsabi ng amen. Ito na yung panahon para maging interesado tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, hindi po araw-araw ang prayer meeting na yon ng every Friday. It's only once a week. Kaya I think, hindi po natin maikakatwiran na gabi-gabi na lang, ganyan-ganyan. Hindi po gabi-gabi. It's only once a week. Kaya naniniwala ko, kahit hindi kayo makadalo dito, makita lang namin, 30 watching our live sa mga miyembro. Ibig sabihin, 30 plus yung mga taong nasa loob, napakarami nating dumalo ng prayer meeting. Amen? Tandaan po ninyo, yung prayer meeting po natin every Friday, hindi po lang po ito prayer meeting. Prayer meeting po ng PHJC family. Amen? Kung tutusin po, dapat lahat tayo dadalo.
Kasi prayer meeting natin yung lahat eh. Tingnan niyo po yung mga iglesia ni Cristo. Meron silang worship service ng Sunday, pero may worship service din sila ng Thursday. Alam niyo po ba na hindi sila pwedeng mag-absent? Ganon sila. Ganon katibay. Gaano pa kaya tayo na mananampalataya ng salita ng Diyos? Hindi natin sasayangin. Kung sila, amin po ba, nasasabi natin kulang pa dun sa kaalaman, doon sa salita ng Panginoon, pero ganun kaalam yung kanilang pananampalat, how much more na tayo na mga mananampalataya ng katotohanan? Amen? Meron po ba sa inyo na hindi naka-attend ng prayer meeting, pero binalikan ng prayer meeting? Pinanood ang prayer meeting sa YouTube? I think, almost hindi po. Alam niyo po ba na isa sa pinakamaraming nanonood ng YouTube ay ang Pilipinas? Isa sa pinakakilalang social media watchers, Pilipinas. Tayo po daw ang may pinakamataas na rate na laging nasa social media. Sa madaling salita, lahat ng Marites nasa Pilipinas. Amen? That's why, hindi po masama kung iyon naman talaga di ba? Alam ko naman po na marami sa inyo nanonood ng mga vloggers. Hallelujah. Isa rin po ako sa nanonood ng mga vlogger. At natutuwa ako sa vlogger nating si Sister Leonie. Amen? Na mula dun sa blue tea, naging violet tea. I enjoy it. Sabi ko, praise God. Maganda to. Amen po ba? Nakakatuwa. Kagabi po, galing sa Bible study, nagbablog din po kami. Amen. Hello guys. Amen. Walang masama. Amen po ba? Pero nawa, kung gaano ka kasipag manood ng vlog, ganun ka rin kasipag manood ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil aminin natin, binabalik-balikan mo ang vlog, pero hindi mo binabalik-balikan ang Word of God. Aray? So, kaya, kung titignan po natin, doon pa lamang, how am I involved in the church? Paano ko masasabing involved talaga ako doon sa iglesia? Tingnan po natin, di ba? The people in the Old Testament, lahat ng mga tao doon sa lumang tipan, from nowhere. Saan sila galing? Si Abraham, saan ba siya galing? Sa isang lugar na kung saan punong-puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Chaldea Ur, mga minamahal ko, is a place wherein people are worshiping idols. Di ba? At yung mismong tatay ni Abraham, anong trabaho? Gumagawa ng Diyos-Diyosan. Yun ang trabaho. Amen? Kahapon, nagba-Bible study ako. Doon sa gilid ko dito, may dalawang gwardiya. Kapag pinanood niyo po yung ni-record ni Sister Frida, makita niyo may gwardiya dito dalawa. Amen? Pero, I never, sabi ko, okay, nung una kasi, una kong pagbukas ng Bible study, sabi ko, sarado to. Sabi ko, sarado. Parang hindi sila, yun ang una kong kagad yung unang impression ko dun sa mga tao na sa loob. Hindi sila kagad tatanggap. Hindi sila ganun ka-appreciate. Sabi ko, Lord, gumawa ka, kumilos ka sa tahanan ito. Sa totoo lang, at that time, nagpe-pray ako habang tinitignan ko yung kaibigan ni Sister J, yung nanay, yung magulang, habang tinititigan ko sila, sabi ko, Lord, paano ko kaya ipapasok ang salita ng Diyos sa kanila? But when I started the Word of God, nung una, si nanay, ano pa siya parang gusto niyang tumayo, umalis. Actually, ayaw niyang bumaba kasi busy daw siya sa taas Pero alam niyo po ba na
Kung siguro napansin ng mga workers na kasama ko, after ng worship service, after ng Bible study, biglang nag-iba. Biglang, sabi ko, si nanay nga baga, lahat yata ng pansit palabok gusto nang ipakain sa akin ano, pastor, kuha ka pa. Ayoko na, pero sige pa rin siya. And siguro at that time, naging ano na siya, yung na-feel niya na, ano siya, hindi niya ako, kung ano man yung sinabi niya sa akin. No? Naramdaman nila na we are just came in their house just to preach the word of God. Salita lang ng Diyos. Na yung dapat nilang pagkakatiwalaan, iyon ang ipinapakilala namin sa kanila. Amen? Kaya, from nowhere, the Old Testament people from nowhere, tinawag ng Panginoon kung saan-saan. Amen po ba? Isang mamamatay tao, tinawag ng Panginoon, and that is Moises. Amen po ba? Bago siya tinawag ng Panginoon, mamamatay tao siya. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, he listened to the Word of God, and he believes in the Word of God, and he obeyed the Word of God. Hindi lamang po basta nakinig siya doon sa salita ng Panginoon. Kasi po madaling makinig at sinabi mong nakinig ka na ng salita ng Diyos. Pero yung pakikinig po natin, ito'y pagtatanim. At kapag tinaniman tayo ng salita ng Diyos, God is looking for the fruits. Di po ba? Amen po ba? Hindi hinihintay ng Panginoon yung itinanim niya. Ang hinihintay ng Panginoon mamunga yung itinanim niya. Lahat ng nataniman, magsabi ng amen. Lahat tayo tinataniman. Pero ang tanong, nasa ng bunga? We need to really have fruits and bear fruits now. But how can we bear fruits unless we are involving ourselves to the church? Bakit ko kailangang i-involve yung sarili ko sa iglesia? Because I'm believers. No. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi naman ako manggagawa Hindi. Dahil ako'y mananampalataya, kailangan may gawin ako para sa church. Kasi kung wala akong gagawin sa church, paano ko masasabing miyembro ako ng iglesia iyon? Kung wala akong gagawin, kailangan meron akong ginagawa. Amen? So, the sermon is not pertaining to only one person, but this sermon, this word of God is pertaining to all of us here inside the church. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Amen? Kinakausap tayo ng Diyos. Hindi lang isang tao yung kinakausap ng Panginoon ngayon, kundi lahat tayo ay kinakausap ng Diyos. Kaya di ba sabi niya dito, ingatan ninyo sa 28, balikan natin, di ba? Verse 28 na binasa natin, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sabi ni Apostol Pablo, ingatan mo yung sarili mo, then, yung kawan. Sino po yung tinutukoy na kawan? The church. Hindi lamang yung iingatan mo yung sarili mo, kundi kailangan ingatan mo rin yung kawan. Why? Because you and the church has been paid by the blood of Jesus Christ. Binili tayo lahat sa dugo ni Yesu Cristo. Then, now, let us open the Bible to Genesis chapter 1, verse 26 to 29. Sabi niya po dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko na sa inyo ang bawat pananim na magkakabini na nasa ibabaw ng lahat ng balat ng lupa,
At ang bawat punong kahoy na may bunga ay punong kahoy na makakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. We are reading about how the Lord created men. Di po ba? Paano nilikha ng Diyos yung tao? Ang sabi ng salita ng Diyos, men were created according to His image and to His likeness. That is God's decision. Hindi tayo basta sumulpot lang sa mundo. Nagdesisyon mismo ang Panginoon. Lalangin natin because we are talking about the three person of Godhead. Ama, Anak, Espiritu Santo. Okay, mga church members, do not misinterpret. Kapag sinasabi niyo po ang Trinity, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Huwag niyo pong sasabihin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay po? Ang dapat sasabihin po natin, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Hallelujah! It means Trinity in one God. Kasi kapag sinabi po natin, naintindihan po ba natin? Pag binasa niyo po kasi ang Biblia, wala po kayong makikitang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang nakalagay po doon, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hallelujah! Kaya may mga wordings tayo, amen po ba? Sometimes may mga Christian churches, maririnig po kayo, ginagamit nila, kaya tuloy, pinagbibintangan tayo na tatlo yung Diyos natin. Naintindihan po natin? So, sa pamamagitan ng salita, ay ganun pala yon. So, do not misinterpret. Hallelujah. So, balikan natin. Sabi ng Panginoon, let us create man according to our image and likeness. Amen po ba? That is God's decision. Amen. Pero alam naman natin, mga minamahal ko, na ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So, which means, the original image of God lost, nawala sa atin. Amen po ba? And what kind of image? Anong klaseng image ang napunta sa atin ngayon? The image of the devil. Amen? All men became sinners. Amen po ba? Kaya lahat ng tao, amen po ba? Lahat ay nagkasala at gumagawa ng kasalanan. Ayaw man natin sa gusto, mga minamahal ko, hindi natin mapigilan yung sarili natin gumawa ng kasalanan. Tatanungin ko po kayo, lahat ng hindi na po nagkakasala, magtaas ng kamay. Di ba? Walang nakapagtaas ng kamay. Amen? Wala po. Kasi alam natin na taglay po natin yung pisikal na makasalanan, laman na makasalanan. Hallelujah. At sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng karapatang mamahala sa mga isda. Amen. Sa mga hayop. Hallelujah. Nakita niyo po ba na at that time, ang leon pwedeng lumapit kay Adan? Amen? Even crocodile, pwedeng lumapit kay Adan. Sino po dito, bibigyan po namin ng 1 million, lapitan po isang crocodile. Makakalapit po tayo? Hindi. Dahil alam natin ang crocodile, maaring kainin tayo. Lapain tayo. Tama? Tama po ba? Nakakatuwa lang sa Cambodia kasi sa Cambodia kinakain ng crocodile meat. Opo, binebenta po yan sa palengke, crocodile meat. Hallelujah. At kapag pumunta po kayo doon sa floating village na sinasabi niya, kaya tinawag po yung floating village kasi nakatira po sila sa ibabaw ng tubig. Alam niyo po ba na kung ano yung nasa ilalim ng bahay nila? Crocodile. Opo, nag-aalaga sila ng mga crocodile. Hallelujah. Masustansya ang kinakain ng mga crocodile doon. Galing sa pupo ng tao. Hallelujah. Yung pupo nila, yun ang... Kasi doon sila umiihi, doon sila Amen po ba? Hindi ko alam kung sino yung makasama kong worker noon. Ay, kami lang ni Ate Lloyda nata, na magkakasama kami. Para sa Ate Lloyda gusto mag-CR. Amen. Nasaan yung CR? At tinuro yung CR, di ba? Makita mo yung CR doon, 2 kahoy lang. 2 kahoy lang, tapos tubig na yon. Tubig. Kaya kapag umihi ka, diretso yung ihi mo doon sa ilog, kung saan dumadalo yung, amin po ba, sa floating village. Amen. But we cannot. Tama po ba? Hindi tayo makalalapit sa crocodile. Amen?
Hallelujah! Hindi na tayo makakalapit, pero noon, si Adan, nakakalapit siya sa crocodile. Pero alam niyo po ba, nasa ng mga crocodile ngayon? Sabihin niyo siguro sa akin, nasa Kongreso. Nababasa ko yung mga isipan niyo eh. Hallelujah, nasa Kongreso. Bahala na po sila doon kung crocodile sila. Pero alam niyo po ba kung nasa ng crocodile ngayon? Magugulat kayo kung nasaan. Nasa church. Tignan niyo po yung katabi niyo. Hindi po siya crocodile. Because, di ba, all those, kasi pinag-aaralan ko, sabi ko, ang sabi kasi ng Panginoon, pamahalaan mo yung mga hayop sa iyong papawid, sa lupa. Amen po ba? Alam ko po na ang pinag-uusapan natin dito according to Genesis, hindi ko po inilalayo ha. We are talking about Genesis, about God's creation. Pero alam niyo po ba, sa spiritual, nakita ko po dito, it's talking about the church. Dahil nawala po yung image ng Panginoon sa atin when we became unbelievers, kailan bumalik yung pagiging image na yon? When we became believers. Unti-unti, ibinabalik natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the image of God, amen po ba, was being restored. Nire-restore. Kaya nga tinawag tayong born again eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala nang dating pagkatao. Pawang bago na. Ang sabi doon, pamahalaan mo mga ibon, ang mga hayop. Hindi ko sinasabing mga hayop kayo. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, it pertains about the church. Pangalagaan. Tayong lahat, amin po ba, di ba, we need to love one another. Hindi tayo pwede mag-away-away sa loob ng church. Because we are brothers and sisters in Christ. Amen? Hindi mo man type yung nasa likod mo, nasa tabi mo, pero kailangan mong mahalin yan. Because he and she is the part of the body of Christ. Kailangan mong pangalagaan. Sabi mo nga sa katabi mo, alagaan mo ako. Hallelujah. Amen. Gusto ba nung katabi mo na alagaan ka? Anong sagot niya nung sinabi mong alagaan mo ako? Ayaw. Kasi pastor, nangangagat tong katabi ko. Amen? Hallelujah. Nangangagat kasi. Pero ang sabi ng Panginoon kay Adan, pangalagaan mo lahat. Dahil naniniwala ko, ni-restore ng Panginoon yung katabi mo. Maaring dati yung buhaya, ngayon hindi na siya. Hallelujah? Amen? Kaya sabi doon, men created all men, mga tao, as God's workers. Kung titingnan po natin, nung nilikha niya ang tao, may gagawin, pamahalaan. Ang sabi niya, di ba? Hindi lang sinabi niya, nilikha na lang. No, meron kayong gagawin. Meron dapat gawin yung tao. And God entrusted the work to men, not to animals. Kaya magiging maunawaan natin mabuti, kasi when I understand about this word of God, nung naintindihan ko yung salita ng Diyos, hindi ko maintindihan kung ano yung magiging layunin ko sa loob ng church unless I will understand about God's creation. Nung nilikha tayo ng Panginoon, manggagawa na talaga ang tao. Bilang tagapamahala. We are being entrusted. Kaya nga po, di ba, inilagay tayo sa isang lugar na naririto tayo ngayon. At kailangan natin pangalagaan ng iglesia. Sabi niya, tame them and take over the world. Ibig sabihin, kailangan may malasakit. Kailangan alam natin, pangalagaan yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Unawain natin yung susunod nating talata, Malakay chapter 2, verse 15. Malakias, kabanatang 2, talatang 15. Madalas po ito, naririnig niyo pag nagkakasal po kami. Sabi sa Malakias, kabanatang 2, talatang 15, at di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na spirito.
At ang bakit isa, kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Dito po, ang tinutukoy niya po dito ay God created one spirit. And that one spirit is pertaining to Adam. Amen? Ito po ay pinipertain niya kay Adam. Hallelujah. At ang sabi po ng Diyos sa kanya, you have to have a godly offspring. Tayo rin, mga minamahal ko, ang layunin po, tignan po, ang tinutukoy po nito, di ba? Tayo po ay asawa ni Kristo. Hallelujah. Tinawag tayo ng Panginoon from the other side of the world. At inilagay tayo sa church. Amen po ba? Nung inilagay po tayo sa loob ng iglesia, ang tunay na layunin ng Panginoon to have a godly offspring. Pag sinabing godly offspring, it talks about the church. Hindi po natin makikita ang godly offspring sa sanlibutan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Corinto, do not equally yoke with unbelievers. Tama? Kasi kapag tayo po'y nakipamatok sa mga hindi mananampalataya, hindi natin matutupad yung layunin ng Panginoon na yung magkaroon tayo ng lahi ng makadiyos. Kaya yung church, kailangan na dumami. Hallelujah! Di ba sabi kanina dun sa mga tao na nilikha niya, be multiplied, magpalaanakin kayo. At that time, may nga minamal ko is talking about God is pertaining to the people to have really physical offspring. Amen po ba? Magkaroon talaga sila kasi gusto ng Panginoon, dumami sila. Pero alam niyo po ba na nung dumami na ang tao at nagkasala na ang tao, dumami na rin ang masama. Pero naniniwala ako, hindi tayo nasa loob ng church para magpakasama. Nandito tayo para ganapin ang kalooban ng Diyos. Amen? At ang hangarin ng Panginoon sa atin as to be multiply a godly offspring. Sa atin magbumula. Kaya, paanong dadami ang loob ng iglesia, sa loob ng iglesia, if you are not involved inside the church? That's why we're going to study about the duty towards God's ministry. Ano ba yung talagang duty natin? Amen. Kailangan hanapin natin ano ba yung trabaho ko bilang mga mananampalataya. Trabaho ko para doon sa ministeryo ng Panginoon. Number 1, tignan niyo po, to feed the flock. Sino po dito ang minamahalang church? No, love niyo ba ang church? Parang wala. Parang nagtanong ako sa wala. Sino po dito ang nagmamahal sa iglesia magsabi ng amen? Ang nagmamahal sa iglesia ay katumbas na rin ang nagmamahal kay Kristo. Why? Because the church is the body of Christ. And if you love the church, it is also saying, you love Christ. Pero ang sabi ng Panginoon kay Pedro, John 21:15, kaya't ng kapag pawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. When Peter was being asked by the Lord Jesus Christ, ang alam ni Apostle Pedro at that time, mga minamahal ko, sinusubukan lang ako ng Panginoon, kaya tinanong niya ako ng 3 beses, kasi 3 beses ko rin siyang ipinagkanulo. Sa tingin niyo po ba, si Jesus gumaganti? Hindi po, kailanman. Hindi marunong gumanti ang Diyos. Actually, ang Diyos umuunawa sa atin, kahit na gumagawa tayo ng masama, inuunawa niya tayo, at iniibig niya pa rin tayo. Amen? Hindi po siya gaganti sa atin sa ginawa nating masama. Siya nga ang nagturo sa atin gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Kaya
Pero gusto lang makita dito ng ating Panginoon, because at that time, Jesus Christ will ascended to heaven. Iiwanan niya na po yung mga mananampalataya. Amen po ba? At isa si Pedro doon sa mga maalab na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At bilang maalab na mananampalataya, kailangan masiyasat ng ating Panginoon kung gaano iniibig. Kaya nga ang tinanong dito ng ating Panginoong Hesus kay Apostol Pedro, do you really love me? Lahat nga po na nagmamahal kay Kristo magsabi ng amen. If you really love Christ, you will love His body. And where is the body of Christ? The church. If you love Christ, you will love His property. Sa sanlibutan ito, sino ang pag-aari ng Diyos? Mga mananampalataya. And if you love Christ, you will love what He owns, yung kanyang pag-aari. And sa sanlibutan, ang tanging pag-aari lamang ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. Kaya doon maintindihan natin, hindi lang pala sapat na sabihin natin, I love you, Lord. If you really love the Lord, just like the Lord Jesus Christ asked Peter, kaya ngayong tanong ngayon na kay Pedro, hindi na po yun katanungang exclusively kay Pedro. Yung katanungang iyon, tinatanong na iyon ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin ang kanyang iglesia. At kung minamahal natin ang kanyang iglesia, we need to feed this flock. Kailangan natin pakainin itong iglesia. Kailangan natin pakainin ang kawan ng ating Panginoon. Kailangan natin pangalagaan ang bawat isa. You should really show concern to every one of us. Hallelujah. Sabi nga po doon, be diligent preaching the word. This is the word that is required for every one of us. Preach the word. Hallelujah. Sabi nga natin sa katabi natin, ipangaral mo ang salita. Amen. Sabi dito, spiritual wisdom and understanding in the mysteries of the gospel. Kailangan maintindihan natin, hindi tayo makakapangaral ngayon ng salita unless we will understand the mysteries of the gospel. Because the Word of God, until now, the Word of God, di ba sabi nga niya, sa mga taong hindi mananampalataya, ang katotohanan ay may... Ano sabi ng salita ng Diyos? Sa mga hindi mananampalataya, ang salita ng Diyos ay may talukbong. Ibig sabihin, kahit na kaya nga diba, sabi ng Panginoon noon, huwag mong ibibigay ang perlas sa mga baboy. Kasi hindi kailanman alam ng baboy kung paano pahalagaan ng perlas. Ang gagawan lamang nito ay tatapak-tapakan nila at ihigaan kasama ng kanilang dumi. Hallelujah! Kaya dito, maintindihan natin mabuti that the Word of God is really full of mystery. Kaya nga, napakaganda, di po ba? Kung titignan po natin, kanina, ang pinag-uusapan lang natin ay kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ipinaunawa sa atin the mystery of that Word of God. And what is the mystery? He's talking about the church. He's not only talking about the world. He's talking about the church. Ano yung pamamahalaan daw natin? Amen po ba? Of course, yung sinabi doon, pamahalaan ng mga ibon, ang mga hayop. Amen po ba? Hallelujah! Hindi ibinigay yung pamamahala sa hayop doon sa tao. Kundi ipinamahala yung tao sa mga hayop, para doon sa mga hayop. Kaya, tingnan po natin, amen po ba, unless we will understand the mystery, paano tayo makakapangaral? 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 7. Unang Korinto, kabanatang 2, talatang 4 hanggang 7. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng may kapangyarihan ng sanlibutan ito, na ang mga ito ay nangauwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga,
yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa kakalulahati natin. Kung titingnan po natin, even Apostle Paul, kahit si Apostle Pablo, amen po ba? Matatawag po natin ba siya na bihasa? Hindi. Ang sabi niya, kung sa karunungan ng tao, pwede siyang mangaral. Pero sabi niya, hindi ako nangangaral sa inyo sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng kapangyarihan. So which means, lahat nga po ng mananampalataya magsabi ng amen. If you are believers of the Word, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, pwede mangyari sa iyo ang nangyari kay Apostol Pablo. Wala kang alam, wala kang karunungan. But through the Spirit of His power, you can preach the word of truth. Hindi po tayo pwedeng mga tuwiran na hindi ako marunong. Kapag ikaw ay mananampalataya ng salita, lahat ay posible. Hallelujah. Kahit ordinaryo ka pa lamang, ordinaryo ka lang may bahay, ordinaryo ka lamang na tao, amin po ba, hindi pinipili ng Panginoon kung sinong papahayagan niya. Once na ikaw ay nanalangin para maintindihan ng salita ng Diyos, upang ma-relate mo ito doon sa mga tao, maibigay mo ito sa mga tao, maipahayag mo ito doon sa tao, pagkakalooban ka ng Panginoon ng kapahayagan. All the mysteries of God will be open to you. Hindi mo naintindihan ng salita ng Diyos. Tama? Kahit ako po, bilang pastor, hindi ko po naintindihan ng salita ng Diyos. Sometimes when I make my sermon, ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, how can I make this sermon really full of life? Amen po ba? And sabi naman ng Panginoon, I am the life. That's why, if you will preach the word that is Jesus Christ, there is life. Huwag niyo na pong problemahin kung maniniwala ang tao o hindi. Ang sabi kay Ezekiel ng Panginoon, basta sabihin mo ang pinapasabi ko sa iyo, maniwala man sila o hindi. Hindi mo problema yon. Amen? Kaya maniwala ang tao na papangaralan mo o hindi, huwag mo nang problemahin. Ang pinaka-importante, ipinangaral mo ang salita. Because that is our work to do. Amen? Ako, hindi ko na alam, after ng Bible study namin kahapon sa Gentry, kung iimbitahan pa ba kami para mangaral ng salita ng Diyos o hindi. It's God's decision. Ang Diyos ang bahala doon. Basta't ang importante, nagtanim tayo ng salita ng Panginoon. Hindi rin mahalaga kung madala ko sila dito sa Philippine Holy Joy Church. Dahil sabi ni Apostol Pablo, iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig, pero isa lang ang nagpapatubo, ang Panginoon. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpak, yung nagpapatubo ng bibig. Yung palakpak niyo po para kay Sharon Cuneta lang. Hindi yan para sa Panginoon. Bigay natin ang the best na palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Di po ba? Minsan na problema tayo kung ano ipapangaral natin. Pero kahit hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos, huwag niyo pong isipin na yung mga pastor, bihasang-bihasa. Hindi po. Kahit kami, tao rin kami, hindi namin naintindihan. But when we pray to the Lord, Lord, reveal to me the mystery of the Word. And then God will reveal. Lahat tayo pare-pareho. Hindi tayo nakakaunawa. Pero alam niyo po ba na kapag binuksan mo ang salita ng Diyos, magugulat ka na lang, ganitong ibig sabihin nito. Amen. The Lord will reveal everything to you exactly as He, amen po ba, yung gusto niya. Ephesians chapter 3, verse 8 to 11. Epeso, kabanatang 3, talatang 8 hanggang 11, sabay-sabay. Sa akin, na ako nakabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral
sa mga hintil, ang mga di malirit na mga kayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala ng hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala. Sa pamamagitan daw ng ano? Lahat ng bahagi ng iglesia magsabi ng amen. Ang tinutukoy ba sa talatang Gis, pastor? Manggagawa? O lahat ng membro? Lahat ng membro. Upang kayo, sabi niya, ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga makapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala ni Kristo Jesus ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya ngayon, walang magsasabi sa atin na wala akong alam. Sabi ni Apostol Pablo, pinakamababaan ako sa pinakamababa. Pero pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya kahit nasabihin po nyo sa akin na hindi ako nakapag-aral, pastor, alam nyo po, lagi ko pong naipipreach si Nanay Shoni. Si Nanay Shoni po, siya po yung isang, patay na po siya eh. Si Nanay Shoni po, siya po yung mga kauna-unahan, isa sa mga kauna-unahang mananampalataya doon sa baryo namin sa Pampanga. Si Nanay Shoni po, mga minamal ko, hindi siya marunong sumulat. Hindi rin po siya marunong magbasa. Opo, yan po talaga. Totoo po ito. Hindi po siya marunong bumasa, hindi rin po siya marunong sumulat. Pero gusto niya po na magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi niya po dun sa pastor namin na Bisaya, si Pastor Hope, sabi niya, Pastor, paano kung gagamitin ng Panginoon? Hindi naman ako marunong magbasa, hindi rin ako marunong sumulat. Alam niyo po, isa lang ang sinabi sa kanya ng pastor namin, manalangin po kayo, Nay. Alam niyo po ba na ang patotoo ni Nanay Shoni, one day, she prayed, wala siyang ibang ipinanalangin, Panginoon, bubuksan ko ang iyong salita. Hindi ako marunong magbasa. Pero ngayon, turuan mo kong magbasa. Alam niyo po ba si Nanay Shoni, bago siya namatay, naging manggagawa siya ng iglesia. Tagapangaral ng salita ng Diyos. No read, no write. Hindi nakapag-aral, pero ginamit ng Panginoon. Tagapangaral ng salita. Karamihan po sa church natin, sa Philippine Holy Church, nakapag-aral tayo. Kahit papaano. Amen? Hallelujah? Kaya naniniwala ako na kung sa kababaan lang, mas mababa po yung kalalagayan ni Nanay Shoni. Pero, ginamit ng Panginoon. Kaya naniniwala kung pwede rin tayong gamitin bawat isa ng Diyos. Kaya di ba, kaya sinabi yung lihim eh. Kaya sinabi yung misteryo. Amin po ba? Kahit na marunong ka, amin po ba? Pwede hindi rin sa'yo ihayag ng Diyos yan. Amen? Pero kahit na hindi ka marunong at wala kang alam, kapag niloob ng Panginoon na ipahayag sa iyo ang misteryong iyan, maunawaan at maunawaan mo ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga po, ang pinakaunang number one na kailangan natin matutunan, we need to be involved in knowing the Word. Kung hindi ka marunong sa salita ng Diyos, ipanalangin mo, Lord, tulungan mo kong maunawaan ang salita ng Diyos. Because I want to be involved in the church. Pero paano ko magiging involved sa church kung hindi ko maintindihan, kung maunawaan ang salita ng Panginoon? Hallelujah. Kaya hindi na natin ngayon maikakatwiran na hindi ako pwedeng tagapangaral kasi wala akong alam. Hallelujah. Sabi nga nung Friday sa atin, paano ka ba nakakilala? Ano ba ang patotoo mo? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Paano ba nasumpungan ng katotohanan? Iyon ang sabihin mo sa tao. And that experience is a good sign of the gospel. Amen? Ano daw yung una? We need to be involved in knowing the Word. Nandito ka para maunawaan ang salita. Hallelujah. Next, ang sabi doon, experience the power of the truth. Hallelujah. Maranasan yung kapangyarihan ng katotohanan. John chapter 3 verse 11.
Juan, Kabanatang 3, Talatang 11, sabay-sabay, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Sino yung nagsasalita dito sa John chapter 3, verse 11? Sino daw yung nagsalita na hindi pinaniwalaan ng mga tao? Alam niyo po, yan si Yesu Cristo. Jesus Christ, the Lord, Jesus Christ as God. Naparito sa lupa bilang tao, pero ipinahayag niya yung katotohanan sa mga tao. Pero sabi niya, pero hindi ninyo ito sinampalatayanan. One thing that Jesus Christ really revealed to us, lahat ng mga mananampalataya, naging mananampalataya tayo because God revealed to us the truth. Ipinahayag ng Panginoon sa atin ang katotohanan. At ang pinaka-the best na kailangan natin is, we need to experience. Nararanasan niyo ba ang salita? Mahirap ipaliwanag kung nararanasan mo ang salita, kung hindi mo ito nararanasan sa iyong buhay. But those people who can relate, kung nakaka-relate po kayo sa sinasabi ko, naintindihan ko yung sinasabi ni Pastor na yan. The ones you understand, you experience the word in your life, you experience the truth in your life, hindi mo maipaliwanag, ang saya-saya mo. Kahit na masakit ang sermon, kahit na masakit ang salita ng Diyos, pero dahil naunawaan mo yung katotohanan doon sa salita ng Diyos na iniyag, masaya ka pa rin na uuwi. Huwag lang po na hindi kayo basta dadalo. Huwag niyo po sasabihin na ayoko nang dumalo sa church na yon kasi ganyan naman ang tinuturo nila. Bigyan mo kami ng chances to explain to you the Word of God. Kung hindi mo naintindihan yung ipinangaral sa'yo, pwede namin ipaliwanag sa'yo, ganito ang ibig sabihin ng sinabi namin, ganito ang ibig sabihin ng ipinangaral namin sa'yo, huwag ka lang basta-basta aalis nang walang paalam. And remember, if you want to transfer to another church, hingin mo ang blessing ng pastor mo. Pastor, aalis na po ako sa church. Pero gusto ko pagpalain mo ako. Para kahit saan man ako mapunta na church, gamitin pa rin ako ng Panginoon. Kasi kapag umalis ka sa church na walang blessing ang pastor, kahit saan ka pumuntang church, gagawa ka lang ng problema mo. Wala kang magiging permanenteng church. Dahil lahat ng pupuntahan mong church, problema. Hallelujah? Wala. Pumunta ka doon sa isang church, may problema. Ay, ba't ganun yung pastor nila? Pumunta ka na sa ibang church, ay, ba't ganun yung song leader nila? Pumunta ka sa ibang church, ay, ba't ganun yung mga kapatiran dito? Lahat may problema. Amen? Hallelujah? Kaya nga hindi solusyon yung lipat-lipat ng lipat para kang tipaklong. Hallelujah? Pag sinabi mong lipat-lipat ka, you are speaking to yourself, sinasabi mo, ako lang ang perfecto. Ako lang ang tama. Sila mali, ako lang ang tama. Kasi hindi mo matanggap yung iba. Pag pumunta ka sa church na yun, may mali. Pag pumunta ka sa church na yun, may mali. Pag pumunta ka sa church na yun, may mali. Hindi ko sinasabing perfecto ako. May mali talaga ako. As a human. Bilang nila lang. Pero naniniwala ako, amen po ba, na pwede mo rin itama, ituwid si Pastor Manny kung meron kang nakitang pagkakamali sa kanya. Amen? Hallelujah? Kayo ba bilang anak, kayo bilang magulang, ayaw mo na yung anak mo kasi ang tigas-tigas ang ulo. Lalayas na ako, sabi mo. Aalis na ako, lilipat na lang ako ng pamilya. Meron ba ganon? Amen? Hindi ka binigyan ng pera ng nanay mo pambili ng project. Lalayas na ako! Hindi ka lang binigyan ng pambili ng project. Lalayas ka na. Saan ka pupunta? Isa lang ang pamilya mo. Amen po ba? That's why Philippine Holy Joy Church, you have only one family, and that's Philippine Holy Joy Church. Sabat yun sa gusto, pagdating ng araw na kukunin na tayo ng Panginoon, ayaw mo akong makita? Kung mapupunta tayo sa langit, tayo rin na magkikita.
Hallelujah. Pwede mo ba sabihin mo sa Lord, Lord, parang awa mo na. Huwag mo ako ilalapit doon. Kasi ayoko yan. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat sa langit. Dahil sa langit, walang away. Panay pag-ibig. Amen? Hallelujah. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, love na love kita. Kahit na ano ka pa, mamahalin kita. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Do you experience the Word in your life today? Kasi kailangan ganyan. We need to be involved in experiencing the Word. Kanina, knowing the Word. But right now, experience the Word. Kailangan nandito ka sa loob ng church para ma-experience ang salita. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga kapatiran na sasabi, Pastor, sabihin mo sa akin kahit na kahit masakit. Kung mali yun, sabihin mo sa akin para matuto ako. Ilang kayang church member na ganyan dito? Na, Pastor, sige, sabihan mo lang ako ng mali ko. Hallelujah. Tandaan mo yan, hindi na tayo magkikita. Kung gusto mo na sa langit, amin po ba, makipagkasundo ka sa church. Kasi pagdating natin, isa lang ang patutunguhan natin eh. Pagdating natin sa langit, magkikita-kita tayo. Oy, kapatid, amen. Hallelujah. Pero na lang kung nasa impyerno ka. Buti na lang, nagkahiwalay na tayo. Amen. Pero hindi ka magpapasalamat kung nasa impyerno ka kasi panay paghihirap. Hallelujah. Kaya ngayon pa lamang, ibigin mo na yung kapatid mong yan. Hallelujah. We have one family and that is Philippine Holy Joy Church. Of course, yung mga ibang church, pamilya rin natin yan. Pero, di mo ba, family natin, Philippine Holy Joy. Kahit saan tayo pumunta, Philippine Holy Joy Church tayo. Hallelujah! Kasi di ba, sa may Pure Gold, merong Holy Joy Church International. Sa ayon sa gusto natin, meron diyang Holy Joy Church International dyan sa may Pure Gold. Dati po natin siyang kasama. Amen? Actually, mas nauna pa siyang naging pastor sa akin dito sa Philippine Holy Joy Church. Pero iniwan niya si Pastor Jong. Alam niyo kung sinong dahilan kung bakit niya iniwan ng Philippine Holy Joy Church? Dahil kay Pastor Manny. Dahil sa akin. Bakit naman, Pastor, ikaw ang naging dahilan? Kasi ang gusto niyo po, ang gusto pala ni Pastor, siya yung dito. Bago ako dumating na Philippine Holy Joy Church Pastor, ilan po kaming pinagpipilian? Pastor Dennis, Pastor ganon. Yun, yung pastor na yun. Pastor yun. Amen. Si Pastor Romeo at ako. Lahat po kami, bago nagkaroon ng Pilipino pastor, ang Philippine Holy Joy Church, lahat kami pinayagang mangaral dito sa pulpito. Amen. Lahat kami, nangaral kami. Hindi ko alam kung yung mga nauna sa akin, pero natatandaan niyo po yun, 2004, first time po ako na nangaral sa inyo ng salita ng Diyos dito sa Philippine Holy Joy. Amen. Tawa po kayo ng tawa noon. At alam niyo po ba kung ano ipinangaral ko noon? 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Amen. Natatandaan ko po yun. Kung hindi niyo na po natatandaan, matandaan na kayo. Pero ako natatandaan ko po yun. Hallelujah. Na walang inilagay na pundasyon, kundi si Kristo. Di ba? Hallelujah. So, nung kami po ay sinubukan, tinry kami ng Panginoon, hindi ko siya sabihin si Pastor Jong, kung sinong ilalagay na pastor dito sa Philippine Holy Joy. Ako naman at that time, meron naman akong church sa Aurora. Hallelujah. So, nagkataon na ako po yung inilagay, kinuha ni Pastor Joe. Actually, at that time, ayoko eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po gusto na maging church ng Philippine Holy Joy Church. Hindi dahil sa hindi ko gusto kayo. Dahil nga meron na akong church sa Aurora. Pero nung nakita ko yung lawak ng gawain na ipapagkatiwala sa akin ng Panginoon, pumayag po ako. Kaya alam niyo po kung anong naging consequences noon? May mga church members sa Jumme na umalis sa church. Dahil din sa akin. Ang sabi nila, iniwan ko daw sila. Ang sabi ko naman,
kung hindi ako umalis ng Aurora, hindi magiging pastora si Pastora Jing. Ako nga hawak ng Zoom eh. Si Pastora Jing nasaan? Assistant? Forever? Sabi ko kay Pastora Jing, kailangan gamitin ka. At wala tayong magagawa kapag ang Diyos ang nagpasya. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa kaliwa, kailangan pumunta ka sa kaliwa. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa kanan, kailangan pumunta ka sa kanan. Hallelujah! Wala tayong magagawa. Ang Diyos ang nagpapasya sa atin. Simula nung tinanggap ko si Kristo, simula nung tinanggap ko yung isang trabaho na maging pastor, sinabi ko na sa Panginoon, kung saan mo ko dadalhin, doon ako pupunta. E dinala nila ako dito. Hallelujah. At ngayon nga, naiwan na ako dito. Si Pastor Jong nasa Korea. Amen? Totoo. Hallelujah. I do not question about him. Hallelujah. Kung ano ang plano ng ating pastor, ng ating head pastor. Ngayon, nasa Korea siya. Pero tignan niyo pong mabuti. Paano kung wala ako dito? Hindi ko sinasabing dakila ako. Paano kung wala ako dito? At dumating sa pagkakataon na 2024 pala, aalis si pastor. Sino nang naiwan? That's why everything is God's plan. Naintindihan po ba natin? Lahat ay nasa plano ng Diyos. Amen? Kaya wag na kayong magtampo kung akong ilagay ng Panginoon. And kung ako ilalagay ng Panginoon ito hanggang sa dumating ang Panginoon, nandito ako, wag na kayong sumimangot. Ako na rin talaga makikita niyo. Hallelujah. At ganun din naman ako, hindi ako sisimangot habang nakikita ko kayo sa church. Kasi inilagay kayo sa church para pangalagaan. Hallelujah. Hallelujah. Para mahalin, unawain, intindihin. Kaya ako, isa lang akong iniintindi ninyo. Pero kayo, ang dami nyo. Biro mo kayong lahat iintindihin ko. Samantalang kayo, lahat kayo iniintindi nyo, ako lang. Hallelujah. Tapos magtatampo pa kayo sa akin, ako lang mag-isa. Alam niyo ba pa, pag binugbog niyo ako dito, wala akong magagawa. Mag-aisa lang kayo. Alam niyo, yun ang nakakatakot sa church, di ba? Alam niyo, kinakatakot ng presidente, ma-impeach. Pag nagkaisa po sila, walang magagawa ang presidente. Kahit presidente kang hinalal, kapag in-impeach ka ng mga, mga nasa ilalim sa'yo, wala kang magagawa. Lalo na kung may pruweba sila. Tignan niyo po, magkaisa-isa lang kayong table. O sabihin nyo, tara, palayasin natin yung pastor na yun. Wala akong magagawa dito. Hallelujah! Tandaan niyo po yun. Wala. Amen? Pero alam niyo po ba na kahit paalisin niyo ako dito, kung di ako pinapalis ng Panginoon, hindi ako aalis. Kaya kapag sinabi mong pastor, pwede ka daw umalis dito, sabihin mo sa akin, sinasabi ng Panginoon. O, meron po ba magsasabi dito, pastor, pinapasabi ng Panginoon, umalis ka na. Dahil kailangan mong patunayan sa akin na pinapasaba talaga sa iyo ng Panginoon, umalis na ako. Hallelujah! Dahil naniniwala ko, walang sa loob ng iglesia na palalayasin ng Panginoon. Dahil tinipon tayo ng Panginoon para mahalin, hindi para palayasin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, I love you. Alam niyo, yung pagmamahal nyo yan, minsan, nakakatakot din eh. Hallelujah. Kaya, the Lord wants us to be involved in preserving the righteousness of the Word. Nandito tayo para pangalagaan yung katwiran ng salita ng Diyos. Sabi nga po dito sa, actually meron pa tayo isang verse, that is 2 Corinthians chapter 4 verse 13, di ba? 4:13. Sabi niya doon, ngunit yamang mayroon gayong ding spirito ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako, kaya't nagsasalita ako. Kami naman ay nagsasampalataya, kaya't kami naman ay nagsasalita. Kapag daw ikaw ay mananampalataya, ano daw ang anong susunod mong gagawin? Ha? According to what we have read, amen po ba? Ang isang mananampalataya, mapapatunayang mananampalataya kapag siya ay, alam niyo, nagsasalita kayo ayon sa inyong sarili. Sabi doon sa salita ng Diyos, kapag isang mananampalataya ka, dapat ikaw ay nagsasalita.
nagtitipi sa atin. Kapag ikaw ay mananampalataya, lahat ng mananampalataya magsabi ng amen. Dapat lahat kayo nagsasalita. Nagsasalita ng ano? Ng salita ng Diyos. That's why last Friday, I told to the members of the church, simula ngayon, pag nag-post kayo sa Facebook ninyo, kapag halimbawa, ipinost nyo yung sermon ni Pastor, kanina, Acts chapter 20, verse 25 to 28, nilagay mo yon sa post mo, lagyan mo ng caption. Amen. Kung ano ang naintindihan mo dun sa sermon ni Pastor, ilagay mo dun sa ibabaw. Hallelujah. Kasi alam nyo kung bakit? Sa pamamagitan noon, nagsalita ka. Naihayag mo kung anong naintindihan mo sa salita ng Diyos. Today, lahat ng mga nagpo-post ng sermon ni Pastor, every worship service, alam ko po, pagkatapos ng service, nasa Facebook na po ito, ilalagay nyo na po, Acts chapter 20, verse 25 to 28, be involved in the church. Nakalagay na po yon post. Pero lagyan nyo po ng caption, naintindihan ko, sinabi ng Panginoon, mula sa salita ng Diyos, na pinag-aralan namin kanino, ganito, 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 ganito. Hallelujah. Kung ano yung naintindihan mo. Ibig sabihin nun, nire-relay mo na sa mga tao. Hallelujah. Kaya hindi ka nangaral sa pulpito, pero nangaral ka sa pamamagitan ng Facebook. Hallelujah. Kaysa naman sa ang pinopost mo lang pagkain, nangiinggit ka pa, ikaw lang ang kumain. Amen. Tapos naka-swimsuit ka, nasa Boracay, hindi ka man lang nagyaya. Amen? Hallelujah. Hindi mo ba lang sinabi, Pastor, baka gusto mong sumama. Naghihintay lang naman ako. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Pinakita mo, nag-birthday ka pala, hindi namin nalaman. Tinatago mo kasi naghanda ka pala. Di sana napanalangin kita, kahit naman na walang pagkain at walang handa, pwede kitang ipag-pray. Hindi lang naman ako pwedeng imbitahan kapag may pagkain. Nahiya nga ako kapag may pagkain eh. Opo, sa totoo lang kapag may pagkain, mas nahiya po ako kasi alam nyo, naabala kayo. Hindi nyo pa alam kung anong gagawin ninyo. Kapag inibitahan nyo si Pastor na may pagkain, hindi nyo alam kung ano ipapakain nyo kay Pastor. O kaya kahapon, di ba, nung nag-Bible study kami, Pastor, baka may allergic ka. Kasi daw may hipon. No, tignan nyo, iniintindi pa rin yung Pastor kasi kung kakain na may hipon. Hallelujah. Basta wag nyo lang kung papakainin ng alokbati. Lahat kakainin ko. Saluyat, kinakain ko yan. Wag lang alokbati talaga. Hindi ko talaga kakainin. Sorry talaga. Yan talaga, hindi ko talaga. Kasi yung amoy pa lang niya, hindi ko talaga gusto. Hallelujah. Pero kung talagang wala na talaga makakain at alokbati na lang, kakainin ko na yan. Talo-talo na. Amen? Hallelujah! Pero hindi ko naman ipapahalata sa iyo eh. Sinabi ko na lang ngayon. Baka alokbati ang ulam niyo mamaya at yayayain mo ako. Aasarin mo lang kung Pastor ang ulam namin. Sardinas na may alokbati. Pipiliin ko yung sardinas, sa iyo yung alokbati. Hallelujah! Okay. Skill, sabi niya doon, to divide the word aright. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Hallelujah. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. We are just standing, tandaan po ninyo, sa bawat tayo natin, sa bawat pangangaral, pagtuturo, pagkukwento ng salita ng Diyos sa mga tao, hindi tayo tumatayo at nagkukwento para sa ating sarili. Ang kinikwento natin ay si Kristo. Everyone has the freedom to hear and listen to the preacher. Amen po ba? Let us be careful how to deal with it. Alam niyo po, kapag nangangaral ako ng salita ng Diyos, alam ko naman na minsan may mga taong ayaw at hindi gusto ang aking pangangaral. But it doesn't mean hindi ko na ipapangaral. Mangangaral ako kasi ang ipinapangaral ko hindi ang sarili ko, kundi si Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 16, nagaya ng kayo'y mga laya, ang inyong kalayaan na hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Malaya nating gawin ang lahat ng bagay. Pero, wag mo hayaan na yung kalayaan na yon ay gamitin mo sa paggawa ng masama.
Yung pangatlo, we need to be involved in preserving, sabi ko nga po sa inyo, the righteousness of the Word. Kaya tayo nandito para pangalagaan yung katwiran ng Diyos. Hallelujah. Gagawin natin ang lahat ng bagay para sa kapakanan ng katwiran ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, every one of us, last Friday, pinaliwanag ko, sabi doon sa Filipos Kabanatang 1, talatang 3, ang tunay na kagalakan ni Apostol Pablo ay maalala niya lahat ng mga miyembro ng Iglesia ng Filipos. And I'm also declaring to you, church, na patuloy nating maging kagalakan na maalala yung Iglesia ng ating Panginoon. Now, mga kapatiran, tuloy na po yung pagpapagawa natin ng CR. Kaya lang sa 30 pa po magpapadala yung kapatid natin. Pero mapapagawa na po natin yung CR natin. At uunahin po natin yung CR ng mga lalaki. Lalagyan na po siya ng pinto, divisions ng mga ihian, at maisasaayos na po. Pati tiles, isinama ko na po doon sa kung paano in-estimate lahat. Natutuwa lang ako doon sa kapatiran natin na kahit na malayo na siya, naalala niya ang church. Hindi siya ang umiihi sa CR, pero tayong umiihi, pero naalala niya yung church. Kaya sabi ko, sana ilan pa kayang mga kapatiran natin ang may ganun, na kahit malayo na sila, ang naalala pa rin nila, mga kapatiran sa Philippine Holy Joy Church. I hope na pag napunta na po kayo sa abroad, yung mag-aasawa dito ng AFAM, napupunta ng abroad, sana maalala nyo pa rin kami. Hallelujah. Dumating sa pagkakataon, Pastor, baka kailangan mo ng sasakyan. Hallelujah. So, bibili ka namin ng sasakyan, Pastor, para sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, kahapon, habang nagdadrive po ako papunta doon kay na Sister J, kinakabahan ako. Kasi yung sasakyan natin, di ba, nung dinala ko yan sa talyer, ay for overhauling. Nakapinto na po siya para mag-overhaul. Sabi kaya sabi ko, Lord, baka mag-overheat kami, panay traffic pa naman. Tinitignan ko yung indication ng temperature. Hindi naman tumataas, masyado, okay naman. Mas nagtataas pa nga yung pressure ng mga nasa loob. Kasi walang aircon eh. Wala pong aircon. Kaya mainit yung mga kalagayan ng mga dinadaan na lang nila sa pagbablog kahapon. Pero mainit po talaga yung kalalagayan nila. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na ma-overheat kami. Tapos kahapon, pag uwi namin, dinaan kami ni Sister J doon sa isang daan. Layo pala noon. Nung dinaanan namin, siguro pag umaga, pag walang traffic, okay naman yun kasi tuloy-tuloy talaga. Pero napakalayo pala. Sabi ko, Lord, panay traffic pa naman. Dinat na namin, panay traffic. Sabi ko, Lord, baka kami ay ma-overheat. Pero praise God, napakabuti ng Diyos. Nakarating si Starex na walang nangyaring aberya. Hallelujah. Dahil ginamit siya sa Panginoon. Naalala niyo po nung pumunta tayo sa Caloocan? Di ba? Nung pumunta po kami ng Caloocan, dala-dala ko yung mga workers. Amin po ba, maka 1 kilometro lang kami, overheat. No? Baba! Igib kayo tubig! Amen. Sabi ko, Lord, naalala ko yung Starex noon, si Itim. Amen po ba? Hallelujah. Naalala ko noon kapag nag-overheat yung Starex noon, siguro 1 drum. 1 drum na tubig para lang lumamig ulit siya, tapos paanda rin. Amen po ba? Nasunog. Amen. Dami namin naranasan dyan sa, nung galing kami sa galing din kami sa Caloocan, tinitignan kami ng mga nasa bus. Kala namin, napaka naman namin, kasi lahat ng mga mata, nakatingin sa amin. Yung pala, kaya sila nakatingin lahat ng langis namin, tumutulong na mula doon sa lahat ng pinanggalingan namin. Pagdating namin dyan sa may Sogo, Paranaque, sa may Bulungan, stop na. Wala na. Hindi tumigil na. Hindi na tumaandar. Yung pala, stack up na. Wala nang langis. Napakarami na may experience sa sasakyan. Pero purihin ng Panginoon. Lahat nakasurvive. Amen? Kaya naman, baka naman meron kayo dyan. Baka
pwede nyo namang ibigay sa church at ibigay sa Panginoon. Lord, para sa Panginoon na ito. Hallelujah. Nakita namin kahapon na habang na-traffic kami, sinusundan namin, 3 sasakyan, Church of God, Church of God, Church of God. No? Lahat ng service nila, kahit isa lang dyan, no? 3 sa kanila, 3 sa atin, di ba? Sabi ko, kahit isa lang dyan ang ibigay sa atin. Lahat sila kasi may tatak. Hindi ko malagyan ng Philippine Holy Joy Church yung church na, yung natin. Hallelujah. Kasi butas-butas na eh. Hallelujah. Sabi ng mga kapatid, Pastor, yung Starex mo, butas-butas na oh. Oo nga eh. Alam niyo po ba, hindi lang yung katawan ng butas-butas, pati gulong ng butas. Nung isang araw nga, pumunta dito si Brother Tekboy, pati yung daluyan ng, daluyan ng brake fluid, butas na rin. Hallelujah. Baka naman. Hallelujah. Pero naniniwala ako kahit wala tayong sasakyan, tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? Bigyan nga po natin ng palakpak ang ating Diyos na buhay. So, we need to be involved. Yung susunod, we need to be involved in praying for the body of Christ. Kailangan po nating ipanalangin lagi. Every day, continue to pray, ipanalangin. Hallelujah. Buksan niyo po yung mga Biblia niyo po nyo sa Filipos chapter 1 verse 17. Ang sabi po dyan, datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kabigatian sa aking mga tanikala. 1 Timothy chapter 1 verse 3 and 4, kung paano ipinamani ko sa inyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaparoon ako sa Macedonia upang may pagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Ani huwag makinig ng mga kata at mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng mga pagtatalo at hindi pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya na gaya na niyang ipinamamanig ko ngayon. 1 Timothy chapter 4 verse 6 and 7, 1 Timothy chapter 4 verse 16, 1 Timothy chapter 6 verse 20. Napakarami po. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo sa inyong pinakikinggan, sa inyong tinatanggap. Kasi, di ba, alam ko po, hindi ko naman po kayo pipigilan na nakinig ng mga pangangaral ng ibang mga churches, ng ibang pangangaral ng ibang mga pastor, because that is also word of God. But, be careful. Why? Because we need to be involved in the church in protecting the truth. Amen po ba? Kasi di ba, saan ba mag-uumpisa ang Antichrist? Sa sanlibutan ba? Hindi, sa church. Alam niyo po ang unang gagawin ni Antikristo? Lituhin ang mga mananampalataya. Papaniwalain sa kasinungalingan imbis na sa katotohanan. That's why we are all here, lahat tayo nandito sa loob ng church, lahat tayong miyembro ng church, we need to be involved in protecting the truth. Sabi nga po natin, oh my soul, protect the truth. Oh my soul, protect the truth. Isa pa, oh my soul, protect the truth. Amen. Oh my soul. Kailangan nating pangalagaan yung katotohanan na naririnig po natin. And lastly, sabi niya dito, we need to be involved in the church, that our hearts, involve our hearts, so that, sabi niya dito, for the sake of the body of Christ. Kailangan daw nating i-involve yung puso natin, yung nararamdaman natin sa church, for the sake of His body. Malasakit. Yan ang pinakahuli, malasakit. Kaya di ba sabi doon sa 20:28, Acts chapter 20 verse 28, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan nang sa kanila'y ginawa kayo ng spirito ng mga obispo upang pakanin ninyong iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya malasakit yung puso natin. Hallelujah. Bawat isa po sa atin. Kaya this coming Wednesday and Thursday, we have meron tayong seminar dito. And if you want to help, kung gusto niyo pong tumulong, mag-uumpisa po yon 8 a.m. in the morning, up to 5 p.m. in the morning. But we will serve dinner sa mga atin. So, uwi po sila 7:00 na nakakain na po sila. So, tulong-tulong po tayo. Amen po ba? Hindi si Pastor Jong, hindi si Pastor Manny ang pinaglilingkuran natin sa loob ng iglesia, kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, hindi natin yan ginagawa sa tao, lahat yan ginagawa natin sa
Diyos. Bilang konklusyon, sabi dito sa ating sabi po dito, you're not here to be a visitor, but as a part of God's ministry. You need to involve your life, your heart, your time. Give an effort to find your involvement to the Church of Christ. Let us be involved in God's ministry. Hallelujah. Sabihin po natin sa sarili natin, Lord, gusto kong gamitin ako sa loob ng iglesia. Lord, gusto kong maging bahagi ng iglesia. Hallelujah. Hindi man sa mga gawain, hindi man sa mga bagay na nakikita na literal, pero naniniwala ko marami tayong magagawa para sa loob ng iglesia. At yung maliliit na bagay na yon, kinakailangan yon para lumago ang isang iglesia. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Idulog natin ang ating mga sarili. Itaas natin sa Panginoon, Lord, as I understand the Word of God today, that I must be involved in the church, help me to be involved my heart, my time, my everything, my whole life, para gawin ang lahat ng bagay upang magbalasakit sa iglesia na ipinagkatiwala mo sa Philippine Holy Church Church as we shout, Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, nakita namin at naunawaan sa umagang ito, Panginoong Diyos, Father God, ang kadakilaan ng pag-ibig mo na tunay na tinawag mo kami. Hindi lamang po para makadalo sa iglesia, kundi para maging bahagi ng iglesia, maging bahagi ng isang katawan, Panginoong God, na gaganapin ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa amin. Bata, matanda, lalaki at babae na naririto, Panginoong Diyos, ipinaunawa mo na may gagawin kaming lahat at meron kang inilaang gawain sa buhay ng mga sa amin. At ayaw mo matupad, magawa namin ito right now, Father God. Buksan ng aming mga puso, buksan ng aming kaisipan, tulad ng aming narinig. Let all the mystery of the Word of God, Father God, be understood by our spirit, by our soul, Father God. Help us, O Lord God, to be involved in the church by experiencing your Word, Father God, by knowing your Word, Father God, by praying for the church, O God. Yan po ang aming kailangan gawin, Panginoong Diyos, at naniniwala kami, Ama, na hindi mo kami pababayaan, Panginoong God, na patuloy, Panginoong Diyos, na isang mananampalataya, Panginoong God, na hindi dayuhan sa loob na iglesia, kundi isang mananampalataya na ginaganap at gagawin ang layunin at kalooban mo para sa amin, Panginoong God. Wala kaming alam, pero ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan. Wala kaming kakayanan, pero ikaw ang magbibigay sa amin ng aming kakayanan, Panginoong Diyos. At naniniwala kami, Ama, bilang isang pamilya sa loob ng iglesia, ang pag-ibig mo, Panginoong God, ang pananatili mo sa amin, at ang pag-ibig na ito, ang idadaloy mo sa buhay ng basa mo sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Help us to be involved in God's ministry. Salamat, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, ng pagmamalasakit namin, ang tunay na maging layunin ng aming puso't isipan. To understand deeply, Father God, na lahat kami pinagkatiwalaan mo. Hindi mo lamang ipinagkatiwalang iglesia sa isang tao, kundi sa lahat ng mga mananampalatayang nasa loob ng iglesia. Lord, hayaan mo na maging tapat at maging karapat-dapat kaming pinagkatiwalaan at maganap namin ang lahat ng bagay ayon sa iyong dakilang katwiran at kalooban. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang lahat ng ito at binabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Ulitin ko po, ang time po namin ay bukas. If you want a Bible study in your house, sa inyo pong pamilya, please, kahit nasabihin nyo sa akin, Pastor, once a month, amen, may Bible study po kami. Ito po yung schedule namin na ginawa, na pwede po namin kayo invite, at ganito ang time. Sabihin nyo po kami, para po, kung gusto nyo pong lumago, yung inyong family, o yung, lalo na yung mga pamilya nyo na hindi pa po talaga maalam na nakapaglilingkod sa Panginoon. And then, through Bible study, malay natin, di ba, sa pamamagitan nun ay mabuksan sila. Hallelujah. So, yun na po yung pinakakailangan natin. If you want really Bible study for your house, for your family, open po ang mga schedule. Just say to us, ano ang gusto mong schedule? Once a week? Once a month? Amen po ba? Once a year?
Amen po ba? Nasa sayo yung schedule. Hallelujah. Ngayon po, yung pledges po natin na ililikom po sa magang ito ay pupunta po para po sa pagtulong po natin sa Janet and Dimawit. So please, buong puso natin ipagkaloob ito at ibigay natin ito na talagang gusto nating tumulong at may malasakit tayo sa kanyang iglesia. Hallelujah. Here, Seppi. Let us all stand. Hallelujah. Take joy, my King, be in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. Blessed be the name of the Lord.